Alright, gentlemen, ito na yung penultimate episode natin. We just remember, we have a president. Ano pangalan niya? Yan, Ferdinand Marcos Jr. At meron pala siyang slate. Meron pala siyang slate. So kasama natin ngayon, isa sa karibal ng slate na yan, si senatorial candidate Mark Gamboa, otherwise known as SMG, San Miguel Group. And Huwag mo kalimutan, Richard, huwag mo kalimutan. May nabakanteng slot sa administration slate. yun, Ha? kasi May si I and nabakante. me, Ha? kasi si Oo. I and me wants to go on her own. Baka opening yan para kay Mark. No, Mark, make your case. Make your case for that. Tinanong ko si Ping Sa admin, Lacson no, pwede. kanina eh. Tinanong ko si Ping Lacson kanina. Sabi ko, Senator Ping, nabawasan kayo ng isang slot. Ano bang planong gawin dyan ng administration? Sabi niya, alam mo naman, independent ako. Hindi ako kasama dyan sa mga decision maker. Kaya ayoko maging presumptuous kung anong gagawin dyan sa vacant slot na yan. Ang sabi ko kasi, yan ba ay pananatiliing bakante? Parang dahil Marcos pa rin yung umalis, kahit umalis, ay ayaw nilang mapasama. So, pwede nilang iwanang bakante yan. In a way, parang guest candidate pa rin. No? Ikalawa, ay dahil in your face yung ginawa ni Amy, no? Sinampal lalo yung kanyang kapatid at yung mga demonyo na pumapaligid sa kanyang kapatid. Baka punuan yan, baka lagyan yan. No? At baka mabuhay uli yung sinasabi ni Trillanes na negotiations niya for Kiko. No? Unless si Mark yung pupuno dyan. Wala nang chance si Kiko. Mark, ito na yung chance. Doc Willie na lang. Doc Willie na lang. Makakatulong kay Doc Willie yun. I and me ay wala na sa eksena. So, tanong ko to, Mark. Isang tanong ko, Mark. Yes, sir. Bakit, paano si Doc Willie kasi identified kay Isko? Kung merong hindrance para maipasok si Doc Willie, yung link niya kay Isko, bakit hindi ganun? Ba't walang amor ang administrasyon kay Isko? I would disagree. I would disagree with that, ayun, hanggang doon lang yung kaya ko sabihin. pero I would disagree na walang Thank you very much for that question. Hindi magiging hindrance. Thank you. Thank you. That was Mark naman. Mark, make your case para isama ka na dyan sa slate ni BBM. We're giving you a chance. Ito na, Mark. Time to shine. Na-stress na si Mark. Pinawisan. Wag natin gawin. Huwag mo na ipahamak. Ayan, pinawisan. Talagang nagugas. Huwag mo na ipahamak. Huwag ka na sumama doon sa intragero na Edo Montanas. Sige, ganito, Mark. Kasi, Mark, context lang nung unang lumabas yung pangalan ni Isko sa Senate slate ng admin, yung mga nakausap ko, at ito hindi mga hindi mga house show, ito ay mga kasama doon sa decision makers. Ang sabi na ang kanilang reaction, hindi team player. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng hindi team player, no? Yun yung Karen. no? That was nung pinag-uusapan pa kung pwede si Isko sa Senate slate. Tapos syempre ngayon, medyo kalaban niya yung lakas sa NUCD sa Manila, nakadagdag din. Ito na, Mark. I'll give you a chance to shine. Okay, ganito na lang. Sabi ni Lacuna, betrayed daw siya kay Isko. Bakit hindi sa tingin mo? Obviously, sinabi ko bakit hindi. Alam ko yung side mo. Bakit hindi betrayed si Lacuna? Si Honey Lacuna. Kasi sinabi niya, di ba, very openly, na betrayed daw siya ni Isko. I think she used those terms publicly na just... It's a he said, she said. Kumbaga, hindi naman natin malalaman talaga kung ano yung exact words, kung paano sinabi sa kanila, kung paano After naman niyang matalo, nag-retire naman talaga tong si Isko. Umalis lang siya out of retirement. Yun. Ang punto naman niya, yung hiling ng mga Manileño, yung lumalapit sa kanya, and nakikita din naman doon sa mga early surveys, na siya yung gusto talaga ng mga taga Manila to serve sa city. Diba? Pero, ayun, mahirap na mahirap ng ang sinasabi naman din syempre na kung hindi naman magiging mayor si Honey Lacuna kung hindi dahil kay Yorme. If he didn't pave the way for Mayora Honey to during the last election, hindi din siya magiging mayor. So may mga ganung back and forth. Pero ang bottom line dito yung hindi naman pwedeng yung will of the people
dahil lang sa pinagsamahan, dahil lang sa utang na loob, 'di ba? So at the end of the day, let the people choose kung sino yung gusto nilang mag-lead sa Manila. Sir Ronald, is this Mark? Okay, wag natin pahirapan si Senator Mark. Meron pa siya sariling campaign. Ah. Ronald, okay, let's be fair. If the argument is let the people decide at the end of the day, was there a way to do this properly? So siguro this is the reflection of lack of party system, 'di ba? In a legit party system, mga ganitong problema ay ina-address internally. Sabi ng party, I think we think for the next elections, you are better to run. Thank you for your service, but I think Honey, maybe you want to sit this back. Ganun ba? Ronald, in a mature democracy, how this case would have been handled? Ibang multiversion yung sinasabi mo. Ibang multiversion no? Ngayon, medyo hindi mangyayari yon, at least not for a generation, no? Kaya halimbawa, magkasama sila dati ng partido at dahil sa nangyari, lumipat ng partido almost overnight. Parang nagpalit lang ng t-shirt. Parang si Ega Erice, nung tinanggap si Trillanes sa Action Demokratiko, siya yung umalis sa Action Demokratiko, lumipat ng Liberal Party. So, ganun ka cynical yung ating party system at yung mga political relationships katulad niyan, no? Kaya yung tanong mo is highly theoretical and hypothetical and multiverse. Realistic. dahil Alternative universe. Yeah. Alternative universe siya. Kaya yun yung kwan. Although nung nakausap ko si Congressman Chua, ang sabi niya ay, sabi nga ni Mark, he said, she said, sabi niya, wala naman naging pag-uusap, no? Parang sinabihan na lang sila, natatakbo na. Parang ganon. No? Yun ang paliwanag nung ni Congressman Chua na kakampi ni Hani Lacuna, no? Nung nagkita kami sa isang guesting a month ago, no? Sabi ko, kamusta na diyan? Nag-usap na ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman nag-usap at mukhang hindi mag-uusap. Yun ang sabi niya. Ito Mark, si Versosa naman, anong may charity event yun na pina-flex niya lahat ng mga Lamborghini niya at saka yung mga pyramid level wealth Si niya. Richard nagsabi baka iba siya ako ng mga supporters ni SB. Nandun ba si Rian? Ako tanong ko lang, Mark, nandun ba si Rian Ramos? Siyempre. Si Rian, napaka yan. She's a fine young woman. Bata kapag ganyan topic. Wala akong pakialam sa Lamborghini. In fairness kay Sam Versosa, magaling siyang gumamit ng social media tsaka sa media coverage. Kung magre-reflect yan sa baba, sa Manila, sa local level, ibang usapan yun. So, tignan natin. Sorry, I meant multi-level marketing. Sorry, I'm sorry. I mean, it's like I used the wrong term. Multi-level marketing master. Okay, sorry po. Anong charity event niya? Kailangan ba ilagay mo yung Lamborghinis mo habang may charity event ka ba? Ganun ba, Ronald? Bebenta yun. Bebenta niya yung mga Lamborghini niya? O pagpagawa daw ng mga healthcare Baray! Ronald, ikaw kung may Lamborghini ka, gagawin mo ba yan, Ronald? Papamigay mo lang para lang mag-raise ng charity. Una, imposibleng magka-Lamborghini ako. Pero kung sa alternative universe ay magkaroon ako ng Lamborghini, ba't pa ako bumili ng Lamborghini kung hindi ko ipagyayabang? No? Ba't ka pa bumili? Kung itatago mo lang, no, di ba? Dapat flaunt your wealth. Dahil sa mga mahihirap, no, hindi automatically negative 'yon. Para sa iba, aspirational. Power. No? Yeah. So hindi siya necessarily negative. Sa atin lang mga ABC na 2% ng botante, concern 'yan, Richard. Lalo na ikaw nasa A ka. Ako nasa bandang border ng C at saka D, no? Basta hindi tayo ka-level ni Senador. Tayo lang may concern dyan. Going back, unfortunately. ako hindi ko gagawin sa Lamborghini yan kasi mahilig ako sa Ferrari. I'm just kidding. Going back to this, si Duque na naman maging topic natin kung Ferrari. Last part. Pag-usapan naman natin ng konting iba. Anton Lagdameo.
ay hindi yata kabinet ang tinitignan, Sir Ronald. Mukhang Makati ang tinitignan ngayon. He might end out the reign of the Binies. What do you think about that, Sir Ronald? I Vlad. doubt it. I doubt it. Mukhang cabinet ang kanyang. Mukhang nasa shortlist siya doon sa isa. Yung magandang cabinet na mawala. Oo. Dahil may siya, basta ba kilala ko si Anton. Hindi naman siya ganun ka-sharp, pero hindi rin naman siya ganun kabobo, no? Grabe ka naman. Hard enough to see the lechon. Like, oh, malapit na Oo, tayo. kaya baka mas safe siya dun sa isang kwan dahil dalawa lang sila sa shortlist. Wow, dalawa na lang. Okay, i-echosera mo na lang yung isa. May kwento din ako, Richard, about sa Taguig. Dito ba o next episode na lang? Ano, no? Ito na yan, Sa final Taguig. episode natin kasi kailangan na umalis si Sir Ronald. Oo. Oh. Sige, meron Lino, akong update. Kasi mukhang ano mukhang there's a chance na hindi lang there's a chance mukhang matutuloy pa rin talaga yung laban ng Cayetano versus Cayetano. Sa Taguig in a different form. Kasi a few days ago, nagsabi si Lino, si former Mayor Lino Cayetano, na he won't be running for mayor. Tas kahapon ata, nagsalita din siya ulit that he will be running for congressman and will be supporting itong si Mayora Lani. Yon, with the hopes na he is trying to amend bridges doon sa kay Kuya Alan niya. Kasi it seems na yung Kuya Alan niya yung is the one na calling the shots and all na ganun. Pero ang nakakagulat, 'di ba? Instead na i-endorso nitong grupo nila Alan at nila Mayora Lani, itong si Lino, mukhang kumbaga yung kalaban niya, yung tao nila doon, yun ang ilalaban kay Lino, bubuhusan nila at talagang they would go all out doon sa tao nila na ilalaban dito kay Lino. Instead of patrasin na lang yung tao nila and let Lino have the Congress seat, walang gulo. Kumbaga, lahat sa Taguig. Kasi si Lino pinaatras na yan Noong 2022, he was supposed to have second term as mayor. Kinausap siya na pinaatras na lang, hindi din run. When he wanted to go back as mayor, baka after ng first term ni Lani, pwede siyang bumalik. Sinabihan yata siya ni Alan, hindi, 3 term si Lani. Ngayong ito na, gusto na niya to serve as a congressman. Instead of endorsing him at suportahan para bati-bati na lahat, wala na problema yung mga Cayetano, bati-bati na lahat. They want to kick Lino out of Taguig politics. So kung ganun din naman, what's the point of magbati-bati? So baka mag-mayor pa rin si Lino. So merong ganong situation na ganun din naman, aawayin nyo na din naman ako, sisiraan nyo na din ako, bubuhusan nyo na ako ng resources para matalo ako. So bakit pa congressman tatakbuhin ko? Mag-mayor na lang ako. So either way, mukhang lalaki at lalaki pa itong issue ng Cayetano versus Cayetano sa Taguig. Kung nag-extend na ng kamay si Lino para win-win solution, yung kanyang papalitan na congressman pwede namang party list or ibang So kaso yun nga, mukhang maglalaban talaga. It's Lino and Kuya Alan, yung Kuya Alan niya, Senator Alan. So yun ang sa Taguig. So umiinit. It's an ongoing situation now. Mark, we discussed this 4 months ago, di ba, Ronald? Etong mag-away kapatid, di ba? So we saw this coming. So what we saw coming for politics. May 3 factors na nagpa-atras kay Lino, no? Una ay yung mga surveys. Mukhang mababa siya sa ratings for mayor, no? Mismo sa kanilang internal survey. Ikalawa ay kinausap siya ng mga kamag-anak, especially the mother, no? Para mag-back down, no? Ikatlo, may pinadalang emissary, sila Alan, para mag-offer na tumakbo ka na lang as Congress, no? Whether yung offer ay kasama doon yung wala siyang kalaban, hindi ko sigurado, no? Pero yung emissary na kumausap sa kanya, yun ang suggestion.
na Alam ko mag-kuwan ka yun. na lang, May, mag-congress ka na oh, lang, no? Pero parang hindi kasama dun sa negotiations na yon, sa offer na yon, na wala siyang makakalaban, no? Ngayon, ako, inaasahan ko na bubuhusan yung kalaban niya para to punish him, no? To punish Lino na bakit ka nag-isip na lumaban, no? So at para in the future hindi ka na makahirit. Dahil baka kasi in the future kung siya ay mananalo as congressman, baka later on mag-aspire siya for mayor. Lalo na may mga kasama siya na hindi naman mga pushover, yung Zamora, yung Binay at yung Tinga. So yun kaya delikadong factor sa si Lino. Yun yung at ang registration nila, halimbawa, yung Zamora na kongresista, tapos yung Zamora na tatakbong konsehal, tapos si Lino, etc. Lahat sila ay nag-file as Lakas NUCD. Si Serafica, nalalaban kay Lani, ang kanya Partido Federal. Tapos si Lani, tsaka yung slate niya, nasyonalista. So walang alyansa ng Bagong Pilipinas sa Taguig. No, yung ruling coalition ano ko lang, Sir magkakaroon. Ronald, yung sa, yung meron akong ano dun sa story na yun eh. Yung emisaryo na sinabihan si Lino na tumakbo ka na lang congressman. Tumakbo ka na lang congressman, pero doon sa distrito ni Pami Zamora. Ay, Okay, so hindi, yun yung alam, na very close kay Lino, at yun na nga yung dahilan kung bakit nagkaroon ng gap palalo eh, kasi inaaway ng mga kayatan nila Lani itong si Pam. So close si Lino kay Pami. Ang hindi nila nakita kaagad na itong si Lino pala ay nakarehistro na doon sa kabilang distrito. So hindi nila siguro. Medyo duda ako ron na Mark. Dahil yung emissary, alam niya na 100% hindi lalabanan ni Lino si Zamora, no? 100%. At yung emisaryo ay malapit din sa mga Zamora. Kaya hindi siya magdadala ng ganong klaseng offer. Yun yung alam ko, yun yung alam ko, no? Dahil yung emissary ay 100% alam niya hindi lalabanan ni Lino si Pam, no? Yun yung kwan. Lalo na very close siya kay Ronnie Zamora, no? Very close siya. Parang yung tatayan eh, no? Kaya yun yung isa. At ikalawa, yung emissary mismo ay malapit sa mga Zamora, no? Kaya medyo mahihirapang gumawa ng ganong offer. Nalabanan niya si Pero ako naman ang narinig ko, ang offer dun sa kampo ng City Hall, ang labanan niya is si Zamora. Hindi yung kabila. Kasi kung yung kabila, tao ni Alan yun eh. So madaling ilipat or ibang patakbuhin. Pero anyway, yun na nga. So mainit pa rin yung laban. Volatile pa rin yung situation problema lang nila sa Taguig. sa survey nila para mababa rin si Lino. So yun yung isang factor. Last point dun sa Kasi siyempre mahalaga rin yung nanay. last lang quickly let's talk about Senator Trillanes. Pero maraming mga areas na ganyan halimbawa Mark at saka Richard. Halimbawa sa Basilan, yung kaibigan natin si Mujib, ang kalaban niya ay yung anak ng kanyang kapatid, no? For governor. At medyo bloody. Medyo nagbabakbakan na sa ground, At alam mo naman sa Basilan, lahat ng tao may armas. Bata, matanda, lalaki, babae, no? Kristiyano, Muslim, Yakan, no? Yun yung delicate diyan eh. Kaya medyo halimbawa yan ng politika natin, mga magkakamag-anak ang maglalaban sa maraming areas sa Pilipinas. Last point lang kay Senator Trillanes. So ito na yung bakbakan sa Caloocan is official with both sides. Well, not Trillanes yet, no? Kanina yung Magdalo, and then of course ang mga the Caloocan ruling family has also officially filed their certificate candidacy. So yung mayor and vice mayor Caloocan both are running for re-election right now. Mark, kamusta yung the situation there in Caloocan? Ayun, so hinihintay na lang ang pagpa-file ng candidacy ni Mayor former Senator Sonny Trillanes at yung kanyang running mate si former Councilor PJ Malonzo.
Ayan, yun na lang hinihintay. Talagang bakbakan na. Meron pang mga last minute na baka madagdag sa ganitong konsehal, sa ganitong ano. I think ang nagiging issue sa Caloocan nga, yung isang konsehal na incumbent ni Trillanes ay pinag-iinitan sa City Hall. So yun yung isang medyo mainit na issue dun ngayon. Tapos nag-convention yung side ng mga malapitan the other week. Binabanata na din itong si Trillanes. So mukhang magiging mainit talaga yung ano, yung bakbakan. Si Trillanes naman ginadaan sa sipag. Talagang suyod ng suyod sa lahat ng sulok nung Caloocan. And iba talaga yung laban pag local eh. So, yun, tingnan natin. May latest survey ka, Mark, sa Caloocan? Ah, Meron ba latest survey? Ano yung mga... Kasi yung huli kong na ano, nasa mga ano 33 si Trillanes. Tapos yung kabilang side yata mga basta mga sa 33. Pero nung huli pa yata, tumaas pa ata. So medyo pataas naman yung trend. Ang tanong lang kaya bang ituloy-tuloy na umabot sa point na magtatabla sila? So competitive ito, Mark, kasi yung Competitive. was just a long shot. Mga around that number, nakalimutan ko yung exact number pero mga nasa mga 1/3 ng botante ang kay Trillanes. So mali yung sinasabi ni Egay Erice na less than 15 si Trillanes tapos 80 plus si Malapitan. Baka nung nagsisimula. Nung nagsisimulang ano si Trillia, pero kasi nag-declare na, umiikot na, nagpapakilala na. So yung huling nakita ko, mga nasa 1/3 pataas. Ikaw, Ronald, realistically, how do you think Trillanes could turn this around? I mean, Vico Sota had the Itbulaga effect and he was already counselor there. Kanina pinanood ko yung Malapitan mayor when ang point niya is all due respect to Trillanes. I like that there's competition, but ako yung lumaki dito. Essentially, I know how to run this city, implying or more than implying that Trillanes is really an outsider. Hindi naman talaga siya lumaki dito. He doesn't know how things are gonna run. So Ronald, if you're Trillanes, what is your strategy? Are you also your national connections? Maybe even Pero si Trillanes, dati lang disruptor yan eh. No? Hindi lang doon sa kanyang pag-launch ng coup against GMA. Nung tumakbo siya for the Senate, no, ay kahit yung opposition slate noon, nakasama ako, hindi inaasahan na mananalo siya. No? Walang umaasa na mananalo siya except si Sani, no? Pero nung nagtagumpay yung negative campaign labang kay Angara Soto Oreta, yung ASO campaign, ay lumaki yung chance ni Trillanes at eventually nakapasok siya beyond the expectation. So medyo disruptor naman talaga siya. Ngayon, meron din tayo nakikitang mga anecdotally na mga successful na disruptor on the local. Although mas mahirap maging disruptive sa local dahil yung retail or market vote sa local ay mas maliit sa national. Sa local ay halos pantay o baka mas malaki pa yung usapin ng makinarya, yung mga ward leaders, di ba? Kaya yung mga pangyayari katulad ng kay Vico Soto, kay Kakabag-aw are very rare. Hindi siya norm, no? Kaya medyo uphill pa rin talaga sa local yung isang disruptor. But it can happen. It can be done. At hindi naman totally disruption lang yung plano ni Trillanes sa Caloocan. Meron namang sumusuporta sa kanya from the administration, no? Hindi naman siya opposition, no? At definitely hindi siya Duterte, no? Kaya meron din siyang aasahan in terms of machinery at saka resources kahit papaano, no? Ang problema lang niya, yung kalaban niya ay administration din, no? Yung kalaban niya ay Marcos din, lalo na nung nakaraang eleksyon. So yun yung magiging balancing act diyan. Dahil ayaw din naman ng administration na openly makita na nilalabanan nila yung tumaya sa kanila last elections sa Caloocan. So ang pwede nilang gawin diyan, zona libre. Ibig sabihin wala silang itataas yung kamay. Paano? Ang usapin diyan, saan pupunta yung administration slate? Kay Malapitan o kay Trillanes? Di ba? Yan yung magiging problema diyan eh. Siyempre, sasama naman ang loob ni Trillanes kung hindi sa kanya pupunta. Sasama rin yung loob ng mga Malapitan kung hindi sa kanila pupunta. Isa sa pinakamalalaking syudad
ang Caloocan, no? Kunyan, halos 2 million yan no? So ayaw din nila ma-antagonize yan. Kung sakaling magkakaroon ng mga destabilization plot laban sa kanila after the election, ayaw nilang ma-isolate yung mga mahalagang syudad katulad ng Caloocan. So ganun yung balancing act ng gobyerno. Kaya pwede nilang gawin, if I were them, zona libre. Walang pupuntahan yung admin slate. Or kung pupunta man, pareho. Mark, I'll just say something. Mark, were you implying ganun din sa Manila? Next namin, great people, amazing people, wonderful people. Mark, you don't need to answer it. Kami na Di ba, Ronald, nakita mo what I did there? Thank you so much. Maraming salamat. Great Okay. people. On that note, Huwag natin ang door. Mark Gambos. Mark, anong number ka? Anong number ka sa balota? Ay, wala pa, no? Wala pa, no? You wanna Hindi ko say- pa nga alam kung matatanggap ako ng COMELEC. Kasi nga saan- independent ako. So you need a party, you need people, you need money. What do you need? Hindi, What? hindi, Or- you need to prove na you could launch a nationwide campaign. Oh, otherwise, may nuisance candidate ka. Oo. Siguro baka baka kakausapin pa nila ako or ano. Kung sakaling if they have questions siguro baka pwede nila akong tanong. may process pa yan. Oh, may process pa yan. So, good luck to you, bro. Building on that Thank logistics. you. Good luck, good luck. We are more than happy Gusto mo to... itaas ko yung kamay mo, tataas ko, Mark. Kaso hindi ko lang sigurado kung makakadagdag ng boto. Baka yung point 1. Oh. Baka makabawas sa dami ng galit sa akin tsaka mga kaaway ko. Mark. Interest namin ni Ronald. Ako, I just say things on Twitter and all, pero mabait ako in person. Si Ronald, masamang tao talaga yan. Paras kami, galit sa amin dalawa. Nangahampas ako ng bangko eh. Kanina may muntik natin sa pag mo. Walang shadow boxing. Pag may nakita ang bangko, hampasin mo kagad. Shadow boxing. On that very violent note, thank you so much. Future presidential candidate Ronald Llamas and current Senator SMG, aka Mark Gamboa, aka Models of Manila. Thank you very much, Mark, for those very honest and controversial statements. Joke lang. Talk to you soon, brother. Talk to you soon.